Magandang umaga sa lahat. Tayo magbabasa sa daily devotion natin, Group 2, January 13, 2026. Ang scripture reading natin matatagpuan sa Deuteronomio 16, verse 13, 14 and 15. 7 araw na pinagdiriwang ninyo ang pista ng mga tulda. Matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga libita at ang mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para sa makapagdiriwang kayong lahat. Sa ating observation, sa talatang ito, ang pagdiriwang ng araw ng pista, ito ay ginagawa sa 7 araw pagdiriwang. Ang kahulugan ng pista kung bakit ito nasasabi sa ating banal na aklat ay tumutukoy sa mga itinalagang banal na pagtitipon at pagdiriwang sa pinag-utos ng Diyos sa Israel, tulad ng Paskwa o Passover, pista ng tinapay na walang pangpaalsa, at pista ng mga tulda nagtatampok na pag-aalaala sa ginawa ng Diyos. Pagpupuri, pag-aalay at pagtitipon ng bayan habang sa bagong tipan, pinakikita na si Jesus at ang mga alagad ng dumalo sa mga pista. Ang mga Hudyo at mga ritual tulad ng pagdiriwang at pag-aalay ng mga katumbas sa Kristiyanong pagpupuri at pagtitipon. Mababasa natin ito sa 1 chapter 5 verse 1. Si Jesus mismo ay dumalo sa mga Hudyo, nagpapakita na may kabuluhan ang mga ito. Bilang pagsamari at buod, ang pista sa Bible ay hindi lamang pagdiriwang kundi isang banal na utos na may malalim na espiritual ng pag-alaala, pagliligtas ng Diyos. Pagpupuri sa Kanya at pagtuturo ng Kanyang mga ginawa na papatuloy sa diwa ng pagdiriwang sa ilalim ng bagong tipan. Bilang tayo na Kristiyano, alam natin ang pista. Ang pagdiriwang ito isang banal at hindi lamang sa araw ng pista. Tayo magpupuri sa Panginoon, kundi every time pagpupurihan natin ang Diyos sapagkat Siya lamang ang nabibigay kahulugan sa buhay natin. Siya ay ating tagapagligtas, pagdiriwang natin ang ating Diyos na buhay, pagpupurihan at sambahin. Tayo'y manalangin. Salamat Lord sa iyong mga salita. Patuloy kami nagpapasa at makinig sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa kalakasan at sa mga pagpapala sa amin. Ikaw lamang Diyos ang aming pupurihan at sasambahin. Ito aking itinataas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga sa lahat.